Ang ating text ngayon pong gabi ay makikita natin dito sa Romans chapter 12 verse 1, kung saan narito po ang pinakapamagat ng atin pong topic ngayon pong gabi. Living sacrifice. Nais kong basahin, mga kapatid, ang Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, sa bagong tipan, bilang mga brethren o bilang mga anak ng Diyos, ang ating reasonable service ay talagang magiging reasonable kung ito po ay nakakapit, mga kapatid, sa salitang sacrifice o sakripisyo. Okay? So, ngayon pong gabi, mga kapatid, pag-usapan natin kung ano po ang ibig sabihin ng living sacrifice. The word sacrifice in today's culture often brings to mind loss, pain, or surrender. But in the Christian life, it is not a loss. Okay? It is not a loss. It's a gain. Paul was not writing to unbelievers when he penned Romans 12 verse 1. He was speaking to Christians. Amen. He was speaking to brethren or believers like us, mga kapatid. That's why nakasulat po dyan, I beseech you therefore, brethren. So, he was calling them to live sacrificial lives. Not because God demands pain, but because God has already shown great mercy. Amen, mga kapatid. Isang katanungan ang pwede nating itanong sa ating sarili ngayong gabi. What does it mean to be a living sacrifice? Bakit po ito ay tinawag na living sacrifice? Alam niyo po, sa lumang tipan, ang sinasakripisyo po ay mga hayop at dapat po pinapatay, mga kapatid. Ngayon, sa ating pong pakapanahunan ngayon, ang pagsasakripisyo ay dapat buhay. Mga kapatid, balikan po natin yung ating talata. Sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. So, ito po, mga kapatid, ay yung katawan po natin mismo. Habang ang atin pong old man ay patay na, ngunit ang atin pong bodies ay pwede, mga kapatid, na maggamit ng Panginoon kung papayag lamang po tayo. At ito pong pagpayag natin, mga kapatid, ay isa pong living sacrifice. Ayon po sa salita po ng Panginoong Diyos. Living sacrifice is not dying for our faith, but living every day with a heart surrendered to God. Amen? So, pag sinabi po, mga kapatid, na sacrifice or living sacrifice, hindi po ito tumutukoy sa physical na kamatayan. Bagkus, tumutukoy ito, ayon sa verse, sa buhay na laging surrendered sa Panginoon every day, mga kapatid. Yun ang ine-expect sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, mga kapatid. So, ilang puntos ang nais ko pong ibahagi sa gabi pong ito. At nawa po, mga kapatid, magkaroon po ito ng impact sa ating mga puso. At kung ginagawa na natin itong living sacrifice na ito, o yung Christian sacrifice, mga kapatid, ipagpatuloy po natin. At yung iba po, mga kapatid, na hindi pa po naranasan ang magkaroon ng talagang pag-aalay o pagsasakripisyo ng inyong sarili, mga kapatid, ay mahamon kayo na gawin po ito. Before tayo dumako sa ating mga main points, nais kong ipaalala, lalo na sa ating mga guro, sa mga teachers po natin. Okay? Alam ko po, bilang teacher, na may hawak na mga estudyante, alam ko may mga nakikinig sa akin ngayon, na mga kapatid nating mga guro o teacher, mga kapatid. Ang ating pagbibigay ng marka o
ng atin pong grades, mga kapatid, sa ating mga estudyante ay para po doon sa mga taong nakikita nating nagsisikap at nagsasakripisyo. Amen? Naniniwala ako, wala pong medalya, wala pong ribbon, walang certification, at wala pong card na mataas ang grade kung wala pong kaakibat na sakripisyo doon. At ang guro, mga kapatid, na siyang nagbibigay ng grado ay tinitignan ng lubos kung yung tao ba, yung kanyang mga estudyante ba, na bibigyan niya, mga kapatid, ng magandang grades ay tunay na nagsasakripisyo. Okay? So, ganun din po tayo bilang mananampalataya, mga kapatid. Nakadepende po ang ating reward sa langit sa sakripisyong ating ginagawa. Hindi po tayo bibigyan ng reward ng Diyos sa mga bagay na ating ginawa na walang kaakibat na sakripisyo. Kaya po, mga kapatid, naniniwala po ako, yun ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hinihimok tayo sa pamamagitan ni Apostol Pablo na mabuhay bilang living sacrifice. Tandaan niyo po yan. Halimbawa, mga kapatid, ikaw ay malayo ang lugar. Malayo ang iyong lugar mula sa iyong simbahan at kinakailangan mong sumakay ng 3 hanggang 4 na sakay, gagastos ka ng malaki, pagod ka na, pagdating doon, uupo ka, at ikaw pa ang nauuna. Amen. Usually, ganun kung sino yung pinakamalayo sa simbahan, yung pang nauuna sa simbahan. At kung sino pa yung napakalapit, ay yung pa ang late. Mga kapatid, ngayon, nais kong sabihin sa inyo na sa harap ng Diyos, okay, na-edify unang-una ang pastor kapag nakita po, mga kapatid, ang member na kahit na napakalayo ay sila pa ang nauuna doon po sa bahay-sambahan, mga kapatid. Ngayon, anong tawag doon? May pagsasakripisyo. Tama po, mga kapatid? Isinakripisyo ang oras, isinakripisyo po ang pagod, isinakripisyo, mga kapatid, ang pera, at hindi lang yon. Pagdating pa ng church, laki na ng gastos niya sa pamasahe, mga kapatid, pero meron pa rin ibibigay para sa gawain ng Diyos. Ang tawag dyan, mga kapatid, ay living sacrifice. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Hindi po siya, ang mga taong ito ay hindi pumapayag, mga kapatid, na ang kanilang mga sarili ay hindi maayos sa harap ng Diyos. Ang mga taong ito na nabubuhay ng may pagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, sila po din yung mga taong sensitibo sa kasalanan. Ibig sabihin, sila yung mga taong ayaw maka-offend ng kanilang kapwa. Pangalawa, ayaw po nilang ma-offend ang Diyos sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Hindi totoo na nagsasakripisyo ang isang mananampalataya. Sapagkat, ang ibig sabihin ko, ang isang mananampalataya na akala niya nagsasakripisyo siya, nandun po siya at nagbibigay sa gawa. Nako, parang na-disconnect. Okay, ayan. So, nag-connect na po ulit, mga kapatid. And I'm praying na makapag-apply na tayo sa Converge para maganda na po yung reception ng atin pong internet connection dito, mga kapatid. Okay? Now, look at this. Listen to this, mga kapatid. Ulitin ko kasi ang sabi ng Bible doon sa ating binasa kanina, present your bodies a living sacrifice. Ang kasunod agad niyan, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi po tunay na reasonable ang ating pong serbisyo sa Diyos. Kung tayo man po ay nagsasakripisyo sa akala natin, ngunit wala tayong holy life, mga kapatid, wala tayong pagtitigil sa ating mga sarili, sa mga bagay na ayaw ng Diyos, hindi po yun reasonable service. Kaya, mga kapatid, ngayon pong gabi, naway maintindihan po natin ang atin pong pinag-uusapan. At ito pong ating ginagawa ay hindi kailanman magiging sayang. Kung ito po, mga kapatid, ay tama ang motibo at talagang sa Panginoon natin ginagawa, hindi po sa tao. Okay? So, number one point, the meaning of Christian living sacrifice. Ano po ang kahulugan ng Christian living sacrifice?
Sabi po ng ating binasa, present your bodies a living sacrifice. Saan? Sa pusong, ha? Pag sinabing personal, hindi ka siniko ng iyong kasama. Hindi ka kinonsensya ng iyong kasama. At sasabihin sa'yo, ako nga, ang laki ng binigay ko. Ikaw ang unti. Ha? Tapos yan, dahil sa iyong nakonsensya ka at napagsabihan ka, saka ka nagbigay. Hindi po ganun ang tunay na living sacrifice. Dapat ito ay voluntaryo. At kahit na pinaalalahanan ka, kahit na sinabihan ka, okay? Hindi mo dapat gagawin yon. Magpasalamat ka kasi napaalalahanan ka. Pero kung ikaw ay magbibigay, pagkatapos mong paalalahanan, see to it na yun ay tinanggap mo sa puso mo at voluntaryo mong gagawin yun. Hindi dahil sa napipilitan ka lang. Okay? So mga kapatid, it is not an occasional act but a continual lifestyle. Okay? Continual lifestyle, mga kapatid. Now, pag sinabi po natin mga kapatid, it's not an occasional act, hindi mo ito ginagawa paminsan-minsan. Kundi, lifestyle mo na yan. Ibig sabihin mga kapatid, yun ang buhay mo mismo. Yun po mismo ang iyong buhay. Anong sabi ng Luke chapter 9 verse 23? The Bible says, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Mga kapatid, practically speaking, devotionally speaking, mga kapatid, ng atin pong, ang tunay pong kahulugan ng pamumuhay ng buhay na sakripisyo ay ang pang-araw-araw mga kapatid na pag-take up ng cross natin at pagdi-deny ng ating sarili. Kaya alam nyo, nakita ko po kung gaano kalaki yung pagod nila sister, especially sila sister Tess. Talagang sobrang tagal ng aming paghihintay. Ang sasakit na po ng aming mga hita sa kahihintay, napakainit ng panahon, wala po mga kapatid hangin at tatagaktak ng pawis, inaantok, ang tagal, gutom. So, ang tagal lang hihintay mga kapatid ng sasakyan, tapos ilang sasakyan ng yung bus na dumating, puno, hindi sila makasakay sapagkat puno mga kapatid. Okay? Hanggang sa nag-travel kami mga kapatid ng 1.5 hour para lamang po talagang mapuntahan doon sa Lawag mga kapatid, yung pinanggagalingan mismo, yung terminal ng bus para sila mismo ang unang makasakay. Kasi kung talagang maghihintay po sila dito, mga kapatid, ay mukhang hindi ho makakasakay. At aabutin pa po siguro ng isang araw ng kahihintay at matutulog po uli dito. Kaya po mga kapatid, dinala na po natin sila doon sa terminal mismo. So, anong puntos doon? Kapag hindi po tayo sanay at hindi continual yung ating ginagawang sakripisyo para sa Panginoon, at ito'y occasional lang nating ginagawa, madadala tayong gawin yun. Amen? Sister Tess, kung ito po mga kapatid, kung ito po ay ating ginawa ng merong tunay na pagmamahal, okay, at para sa Panginoon, yung konting hirap na yun, maitulog lang natin ay okay na uli, mga kapatid. Okay? So ako ngayon po mga kapatid ay may karamdaman at nagme-maintain lang sa akin ng kasiglahan ng katawan ko yung ininom kong gamot. Pero pag wala po yon, I believe na talagang ako po'y ubo ng ubo at maraming flu, cold and flu mga kapatid. But praise the Lord, sapagkat nandun pa rin po ang desire na patuloy na kayo po ay paglikuran mga kapatid. Ayan, pasensya na mga kapatid, talagang bumabagsak yung ating internet connection. Ano po? Sana makuha nyo yung sustansya ng aking tinuturo bago tayo totally maubusan ng data or mawala tayo po sa connection. Okay? So, nasa na po ba ako mga kapatid?
Asa na ba yung kinikwento ko kanina? Yung living sacrifice, mga kapatid, is pag-deny talaga yan sa sarili. No? Pag-take up ng cross daily, sabi ng Bible, and follow me. Okay? That's the meaning of Christian sacrifice. Okay? Kaya sobrang hina ng ating internet connection at paputol-putol. I hope na sana po ay hindi mangyari ito, mga kapatid. Sayang po. Okay? Sandali, baka maraming connected sa aking internet, ha? Sandali lang po, mga kapatid. Check ko lang. Tanggalin ko muna yung ibang devices. Ayan. Okay. So, at least andito pa rin tayo, mga kapatid. Yan. So, tumiretso tayo, mga kapatid, sa ating pinag-uusapan. The motivation behind sacrifice. Ano po ang nagmo-motivate sa atin para magkaroon ng living sacrifice o yung buhay na may pagsasakripisyo? Mga kapatid. Anong sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Tingnan natin yung praise na by the mercies of God. Amen. Mga kapatid, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ang pinaka-reason ng mga taong may kakayahang magsakripisyo ng pera, ng pagod, ng buhay, sila yung mga taong tunay na nakakita ng mercies of God. Amen. Sila po yung mga taong, wait lang, mga kapatid, sandali lang po. Namatay ang ating makina ng sasakyan. Wait lang, mga kapatid. Baka nag-overheat. Bahala na. Namatay yung sasakyan natin, mga kapatid. At, bago siguro mawala yung lamig ng sasakyan, tapos na tayo. Okay? Kaya sana hindi nasira yung makina. Anyway, tuloy lang. Kasama yan sa application ng atin pong message, mga kapatid. Living sacrifice. Amen. Now, listen to this. Sapagkat nais ko pong bigyan ito ng diin, mga kapatid, that ulitin ko yung sinabi ko kanina, yung mga tao lamang na totoong makapagbibigay ng buhay na sakripisyo ay yung mga taong nakita nila ang kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat sa kanilang blessing na natanggap mula sa Diyos. Yun ay habag lamang ng Diyos. Kung may pera man sila, yun po ay galing sa habag ng Diyos. Amen? Kaya po sila, mga kapatid, ay wala pong humpay, mga kapatid. Hindi po sila nag-aalinlangan na ipagkaloob din sa Panginoon, ibalik sa Panginoon kung ano man yung natanggap nila. Hindi sila madamot, mga kapatid. Amen? Paul doesn't appeal to guilt or fear. Hindi po nagtuturo sa Apostol Pablo na tinatakot yung mga Kristiyano na dapat kayo ay magbigay sapagkat kayo susumpain ng Diyos. Walang ganon sa bagong tipan, mga kapatid. Laging ang motivation ng ating Apostol Pablo ay the love of God, the mercies of God. Amen. Kaya po, mga kapatid, God's love, grace, and forgiveness should teach us or compel us, mga kapatid, upang gawin po itong living sacrifice na ito. Kaya nga sa 2 Corinthians 5 verses 14 to 15, mahaba po yan ng kaunti, pero yung bahagi lang na ng talata ang akin pong babanggitin. For the love of Christ constraineth us. So, ano ibig sabihin nun? Ang pag-ibig ng Diyos ang sa atin, mga kapatid. Sandali lang, Nawala na ba ako? Wait lang. Ayan, bumabalik-balik naman, sister. Okay.
Sana hindi totally nawala. Okay. Tuloy po natin mga kapatid. Tandaan po natin, ang motivation mga kapatid sa paggawa ng pagsasakripisyo sa ating Panginoon ay sa pamamagitan po mga kapatid ng pag-ibig at habag ng Diyos. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga pastor, mga kapatid, at kanilang tinatakot pa ang mga miyembro na isusumpa sila ng Diyos pag hindi sila nagbigay. Hindi po ganyan ang pamamaraan ng Panginoon, especially sa bagong tipan sa dispensation of grace. Amen. Kaya sabi ng Apostol Pablo, by the mercies of God. Okay? Doon naman sa 2 Corinthians, for the love of Christ constraineth us. Tandaan niyo po, hindi po motivated ang isang Kristiyano na magbigay o magsakripisyo kapag hindi po niya nakita kung gaano kabanal ang Diyos at siya'y makasalanan na siya kinahabagan lamang. Okay, kung hindi dahil sa Panginoon, siya'y nasa impyerno na. Kung hindi dahil sa Panginoon, siya po mga kapatid ay zero. Wala siya. Amen. Pero dahil sa nakita niya, hindi akin ito. Ito'y katiwala lang ako ng Diyos. Itong buhay kong ito, itong lakas kong ito, sa Panginoon ito. Amen. Kung may ganun po mga kapatid na puso ang isang mananampalataya, yun ang magmomotivate sa kanya upang siya po ay mabuhay ng may pagsasakripisyo. Amen. Number 3, the measure of the sacrifice. Ano yung una? The meaning of the sacrifice. Number 2, the motivation behind sacrifice. And number 3, the measure of the sacrifice. Bumalik tayo muli mga kapatid sa Romans chapter 12 verse 2. Okay? At ang pagkakabanggit po doon, and be not conform to this world. Ano po mga kapatid ang measure? Ano po mga kapatid ang sukatan ng pagsasakripisyo? Alam niyo, tayong lahat po ay masarap na makiayon din po sa sanlibutan ito. Sa pagkain, sa passion. Okay? Marami po ang ino-offer ang mundong ito na ang sarap pong sabayan mga kapatid. Pero kapag ito'y nagiging konektado na sa kasalanan, mga kapatid, doon lamang po tayo nagkakaroon ng pagpipigil. Hindi pwede yan sa atin. Hindi yan pwede sapagkat tayo ay mga banal. Tayo ay mga Kristiyano. Okay? Mga kapatid, kaya sabi dito, and be not conformed to this world. So the measure of our sacrifice is not by conforming to this world. Sacrifice means living differently. Amen? Pag sinabing sacrifice mga kapatid is living pag sinabi pong sacrifice, yung measure na sakripisyo ay sacrifice is living differently. Paano? Holy, not worldly. Holy, not worldly. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, hindi po maaari na iniisip natin tayo yung nagsakripisyo, nagpagod tayo, at the same time, we are keeping some sins in our lives na known, alam nating mali, pero tuloy nating ginagawa. Hindi po yun, parang minsan ay inaaliw lang natin ang ating puso para bang masatisfy lang yung konsensya natin. Pero hindi po ganun ang living sacrifice. Okay? We are not to fit into the mold of culture but be transformed by the renewing of our mind. Ano sabi ni Apostle Paul sa Galatians 2:20 na lagi nating ginagamit na verse, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Mga kapatid, that's the measure of our sacrifice or living sacrifice. So, kinakailangan mga kapatid, piliin po natin na hindi tayo maging karnal. Piliin po natin na hindi tayo maging worldly. Okay?
For our conclusion tonight, mga kapatid, Christian sacrifice is not about dying once. It's about living daily for Jesus. Sinabing sacrifice, hindi ito pagkamatay natin ng isang beses, kundi ito ay tuloy-tuloy na pagbibigay ng ating sarili bawat araw sa ating Panginoong Yesus. It's not about what you give up, but what you give over. Your life, your time, your will, your treasure, mga kapatid. You may not all be called to the mission field. Amen. Maaaring hindi ka tinawag o wala ka, maaaring hindi mo kaya na pumunta mismo doon sa mission field, but we are called to the altar of surrender. Amen. We are all called to the altar of surrender. Kaya sabi ng Apostle Paul, Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain, mga kapatid. So our final challenge tonight, are you offering your life to God daily? Is your sacrifice living or just a memory of a moment long gone? Mga kapatid, let us renew our commitment to be living sacrifices, holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Amen? Mga kapatid, I hope na itong bagay na ito, pagpunta nyo po rito sa Mindoro, talagang nagiging totoo po sa puso natin sapagkat nakikita ng Diyos at dyan po bumabase ang Panginoon sa atin pong reward, mga kapatid. Okay? At we are not also after sa reward. Sapat lamang at tama lamang na pag-alayan po natin ang buhay ng ating Panginoong Diyos.